Si Kabesang Tales ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkop kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain, ay sinaka ito ni Kabesang Tales, ngunit nang mag-ani ang kanyang pananim, siya ay siningil ng mga praile ng 20 hanggang 30 pisong buwis. Nais tumutol ni Kabesang Tales, ngunit pinigilan siya ng ama. Tiisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 30 pisong iyon ay natalo sa sugal o kaya'y nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales na makapagpatayo ng bahay na yari sa tabla. Pinagkaisahan siyang gawing kabeza de barangay ng kanyang mga kanayon. Lubhang magastos ang tungkuling ito dahil kinailangan niyang bumili ng magagarang damit at naubos ang kanyang oras sa pagtuntas sa kabisera. Manalo ka man sa kaso, anak. Tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo. Lahat tayo, ama, ay babalik sa alabok at ipinanganak na walang saplot. Inilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan ang karapatan niya sa lupa. Pinagsamantalahan naman ng mga ito ang kanyang kamangmangan. Napiling maging sundalo ang kanyang anak na si Tano, ngunit hinayaan niya ito sa halip na magbayad ng kapalit. Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ko sa usapin ay mapababalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y matatalo ay hindi ko na kailangan ng anak. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at ipinatutubos sa halagang 500 piso. Halos mabaliw sina Tata Selo at Huli. Hindi nila alam ang gagawin. May 200 piso si Huli, ngunit hindi iyon makasasapat. Siya ay nagdasal ng nagdasal, ngunit walang milagrong naganap, kaya't nagpasya siyang manilbihan sa isang mayamang kababaryo. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Kailangan makabalik ang aking ama, at kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubas ako sa pagkaalila. Malalaman din niyang pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agnos na bigay niya sa akin. Nang magising si Huling, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampiti at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipina! Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman, at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago.
Marahil ay mga pinadala ni Annibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan, may dala rin akong mahahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Kabesang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga alahas ng aking anak, at ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon. Makailang isara at ibukas. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Kabesang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100? 500 piso. Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguhi sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap.